Kong Dong Gonzalez and JJ Suarez expressed alarm over a report by Reuters that one-third of social media accounts discussing Duterte's ICC case were fake. The report claimed ghost accounts and paid influencers were part of an organized effort to defend Duterte and shape public opinion before the elections. Where does the palace stand on this report, and when will users start seeing the results of government's efforts against the surge of fake accounts? Katulad ng aking nasabi, we just had a meeting, sectoral meeting a while ago, and there is still ongoing meeting with the President. So kung ano man po yung detalye po, ang masasabi ko lamang po, madiin po ang direktiba ng ating Pangulo na sawatain, pigilan ang fake news. Hindi po ito nakakaganda sa gobyerno, hindi po ito nakakaganda sa ekonomiya, at hindi rin po ito nakakaganda sa taong bayan. Sam Medinilla, Business Mirror. Hey, good morning, ma'am. In relation, ma'am, regarding dun sa sectoral meeting with the President at saka the ICT this morning, bukod po sa fake news, may other matters pa po ba na pag-usapan? Like internet connection enhancement or cybersecurity during po dun sa sectoral meeting? Thank you po. Meron po. Pinag-uusapan din po natin ay magkaroon ng magandang connectivity. Isa po ito sa proyekto ng ating Pangulo. Pero kung ano man po yung ibibigay natin na magandang serbisyo para sa taong bayan, hindi ko po muna ibibigay yung pinakadetalye. Siguro by June ay mararamdaman na po ito ng taong bayan. Pero hindi ko muna po sasabihin yung mga detalye. Thank you po, ma'am. Christian Yosores, Radio 630. Hi, Yusek. President Marcos has been vocal sa kanyang position sa claims ng gobyerno at ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Ano po yung naging reaction niya doon sa balita nga po na lumabas na sa Google Maps yung West Philippine Sea? Definitely po, masaya po ito. Nakakatuwa po ito. Parang kung di po tayo nagkakamali ay last week pa po ito na balita. Kaya po alam namin kung gaano po yung kasiyahan, hindi lamang ito para sa atin, no? Para ito sa buong bansa. Masaya na makilala ang West Philippine Sea kahit na ang iba ay sinasabing gawa-gawa lamang daw ang West Philippine Sea. Muli, dahil nagkaroon ng pagkilala sa isang platform katulad po ng Google Maps, ito po ay isang ipinagpupunyagi po natin dahil isa to ay sa pagkilala ng West Philippine Sea ay sa atin. Moving on to other news, Maricel Halili, News 5. Magandang tanghali po, Yusek. Merong lumabas na Pulse Asia survey na nagpapakita na malaki po yung ibinaba ng approval at trust ratings ni President Marcos. How concerning is this for the President? Nalaman po natin na ang respondents dito ay 2,400. So sa 2,400, hindi naman po ito nagre-reflect ng sentimiento ng kabuuang more than 100 million people or Filipinos in the country. But dahil nga nakita at nabanggit natin itong mga fake news, sumasalamin din po ito sa impluensya ng mga fake news na nagkakalat. Katulad na sinabi, meron ngang findings na nabanggit ang Reuters, at ito ay galing sa isang Israel-based data intelligence firm or disinformation security firm. And I quote, "The level of coordinated disinformation seen in the Philippines was far above the typical 7% to 10% range of online conversations globally about highly sensitive or polarizing issues." End quote. So, kung ang mga tao man na ito ay nagbigay ng kanilang mga opinyon, maharahil ay bunga ito ng mga fake news. At kung ito man ay totoong nagkaroon ng pagsagot, hindi na naman ito pabayaan ng gobyerno dahil dapat natin malaman ang mga respondents, saan ang mga respondents, ang mga respondents ba ito ay nakakatanggap ng totoong news
o naiimpluwensyahan ng fake news. So ang mga respondents ba na ito ay hindi nakakarating ang tulong ng gobyerno? So dapat din po nating malaman ito sa parte ng administrasyon. At kung ano man po ang nagiging desisyon ng Pangulo at ng administrasyon, at ito'y magre-reflect sa isang survey na naisin pa rin po at ipapatupad pa rin po ng Pangulo kung ano ang nasa batas, kung ano ang tama, at hindi kung ano po ang sasabihin sa isang survey. Pero ma'am, considering that the survey was conducted from March 23 to 29, or just a few days after the arrest of the former president, sa tingin po ba ng Malacanang gaano kalaking factor yung politika sa naging resulta ng survey, especially yung nangyari kay former president? Okay, lumalabas nga po dito na bumaba di umano ang rating, no, approval rating ng Pangulo. Pero sabi nga po natin, ito ay titignan pa rin po ng administrasyon. Hindi naman po natin, hindi papansinin kung ano ang mga sinasabi ng survey. Pero muli, 2,400 ay hindi po ito kabuuan na sentimiento ng buong Pilipinas. Magtatrabaho pa rin po ang Pangulo, katulad ng aking sinabi, kung ano ang tama, kung ano ang sa batas. Hindi dahil ito ang idinidikta ng tao na hindi naman naaayon sa batas. Ma'am, last point. During the interview of Pulse Asia President Ronald Holmes over True FM, kanina lamang po ito, ang sabi niya, isa daw marahil sa dahilan ng pagtaas din ng disapproval rating ni PBBM ay yung pagtugon sa pangunahing problema like yung matataas na presyo ng bilihin, kakulangan sa kita o yung sahod at yung paglaban daw po sa katiwalian. Where do you think the problem lies? Una, tignan natin. Nabanggitan natin, nagpakita na po tayo dito, nakausap na rin po natin at natanong po ninyo ang mga heads po ng ibang mga departamento patungkol po dito. Halimbawa po yung walang gutom program. Kaya nga, ang tanong po natin dito, 2,400, nakakarating po kaya ang serbisyo ng gobyerno? Pangalawa po, sinasabi po natin, di ba, na walang trabaho. Yung tungkol sa sweldo. Binanggit na rin po natin ang direktiba ng Pangulo patungkol po sa pagtaas ng sweldo sa pamamagitan po ng Regional Tripartite. So, hindi po yan tinulugan ng Pangulo. Yan po ang direktiba para po tumaas ang sweldo ng ating mga kababayan. So, kung ano, saan man nanggagaling po itong opinion ni Holmes, Mr. Holmes, okay? Yan ay kanyang opinion. Siguro mas maganda rin po na malaman niya kung ano ba talaga yung katotohanan. Baka po kasi nasasapawan ng good news ng mga fake news. Salamat, ma'am. Maris Umali, GMA Integrated News. Good afternoon, ma'am. Ma'am, before I proceed to my question on kidnappings, may I just do a follow-up question on the question of Maricel? I understand that the 2,400 who were asked in the survey are not representative of the general sentiments of the millions or hundreds of millions of Filipinos. But are you alarmed or are you concerned by the fact that survey results somehow shape the decision-making of individuals, especially when it comes to elections or since we already have an upcoming election? Yeah, that's the reason why we have this directive from the President that we should curtail fake news. Since day one that we had been appointed, we were tasked to do our job, to spread the truth and not fake news. Totoo po yan. Sinabi po natin before na ang fake news makakapag-diskaril ng isipan ng tao, ng taong bayan. Kaya nga po gumagawa ngayon ng aksyon, nagkakaroon po ng pagpupulong ang Presidente, ang Pangulo,
sa mga heads of the agencies, especially DICT, para po matugunan na po at mabawasan na po itong mga fake news na nagkakalat, lalong-lalo na po ngayon, campaign season. All right, ma'am, with regards to my question, in light of the recent spate of kidnappings, what is the reaction of Malacanang in terms of calls for President Marcos to tap the military intelligence to go after kidnappers? Okay. Sa ngayon po, lumalabas naman at ayon ito sa sinabi rin ni Chief Marbil. Muli, babanggitin ko ang kanyang sinabi. These are isolated, calculated acts rooted in personal and financial vendettas. The situation is firmly under control. Our law enforcement strategies are effective. Criminal networks are being taken down. So, tingnan na lang po natin kung ano po ang magiging action muli at magiging estratehiya po ng PNP kung kinakailangan pa po talaga nilang gamitin ang military intelligence. But as far as you're concerned, there is no need at this point to tap military intelligence. Opo, dahil hindi naman po, wala pong widespread na pinapakalat din ng iba na may widespread kidnapping spree in the country. Hindi po yan totoo. Malaki pong fake news siya. Thank you, ma'am. Ann Soberano, Bombo Radio. Good afternoon, Yusek. Reaction lang po from the palace. Last week kasi, matapos pong inendorso ni Vice President Sara si Senator Amy Marcos, naglabas din po ng pahayag si dating presidential spokesperson Harry Roque at sinabing batay sa isang magazine ay may report daw talaga na gumagamit ng illegal na droga ang Pangulo. Kaya hinamon ni Roque ang senadora na patunayan na gumagamit nga talaga ng illegal drugs ang Pangulo dahil imposible po daw na walang alam dahil kapatid niya po ito. Thank you. Unang-una po, si Atty. Harry Roque ay lumalabas na ngayon bilang isang fake news peddler. Siya po ang sinasabing nagpakalat ng isang fake pulveron video at ngayong wala pa siyang napapatunayan at wala siyang ebidensya. Kahit na ngayong kanyang mga ebidensya sa Quadcom ay hindi pa rin niya napapatunayan, ngayon ay maghahanap pa siya ng tulong para makapagbigay ng ebidensya. Sila po ang nagsasabi ng ganitong mga klaseng akusasyon, hindi niya nakakailanganin ng tulong kung meron po siyang ebidensya. May mensahe po ba kayo sa mga ginagawa ni dating presidential spokesperson Roque? Ano po yung mensahe niyo sa kanya? Go home. Thank you po. Eden Santos, Net 25. Yusek, good morning po. Wala po bang plano ang Marcos administration na humingi po ng tulong sa Interpol para maaresto sina Attorney Harry Roque at Maharlika na sinasabi niyo pong sila yung nagpapakalat ng fake news regarding dun sa Polvoron video para po, since meron naman po tayong maigting na cooperation sa Interpol para naman po, sabi niyo nga, makabalik din sila dito para harapin yung kaso na isinampa po sa kanila inciting to sedition, if I'm not mistaken. Wala po tayong sinasabi na ang nagpakalat po ng fake pulveron video ay si Atty. Harry Roque. Siya po mismo ang nagsabi nito sa isang maisog rally sa Vancouver. At hindi rin po tayo ang nagsabi nito, kundi yung isang blogger or vlogger na si Pebbles Cunanan. Pero ito na may base sa kanyang mga sinabi sa kanyang talumpati sa maisog rally. Sa ngayon po, nakipag-usap po tayo sa DOJ at wala pa pong nasasabing naisa pang kaso sa korte. So wala pa po itong lumalabas na warrant of arrest issued by the court. So hindi pa po natin kakailanganin kung ano man po ang hihinging tulong mula sa Interpol. At hahayaan po muna natin ang DOJ sa kanila magiging action patungkol po dito. But as of the moment po, wala pa pong anumang update patungkol dyan. Bakit po wala pang naisasampang kaso? Well, in fact, ang NBI po ay nagsabi na yung mga fake news peddlers na nasa bansa at nasa ibang bansa ay kanilang aarestuhin. Medyo
nagkakaroon po ba ng delay sa pag-file ng kaso laban sa kanila or hindi pa rin po ganon ka bigat or ano yung ebidensya para sila po ay masampa ng kaso? Ang bigat po ng ebidensya ay makikita nyo naman po sa kanilang mga sinasabi. Ito po ang kaibahan siguro ng ating administrasyon sa kasalukuyang administrasyon. Binibigyan po natin ang bawat suspect or respondents ng due process. Kailangan po nilang ma-enjoy, kailangan din po nilang ma-enjoy this right to due process. Hindi po ito basta-basta maghuhusga. Kailangan po itong dinggin, bigyan po sila ng karapatan na sumagot, mag-file ng kanilang counter affidavits. Doon na lang po sa last question po yung pagpapatawag po ng meeting ni Pangulong Marcos sa iba't ibang head of agencies na para pag-usapan yung fake news at tila ito po ba ay nagbigay ng pagkabahala sa Pangulo yung pagsadsad po ng kanyang ratings kaya po nagkaroon ng ganitong pagpupulong? Hindi po nabahala ang Pangulo sa anumang rating sa survey. Sabi natin kanina, ang Pangulo, kahit ano man ang rating, mataas, mababa, magpapatuloy siya sa kanyang trabaho. Hindi po siya mapapahinto ng anumang survey. Basta ang gagawin lamang po ng Pangulo ay gumawa ng naaayon sa batas at magtrabaho ng tama. Ang pagpapatawag po sa DICT ay para pag-usapan po ang paghinto ng fake news at yung tungkol po sa magiging good news po natin patungkol sa connectivity para sa mga kababayan po natin. Yan po yung dahilan ng meeting. Last two questions. Alvin Baltazar, Radio Pilipinas. Yusek, any update po doon sa dapat sana ay meeting ni Secretary Frederick Go sa US Trade Representative para ma-negotiate yung free trade agreement between the Philippines and the US. Yes. Nagkausap po kami kaninang umaga at sinabi po niya na ang kanilang plano na pagpunta po sa US ay first week of May. At sa kasalukuyan po ay nagkakaroon pa rin po ng meeting ang economic team para po ito malamang na ilalahad nila sa kanilang pagpupulong sa darating na Mayo. Are we hopeful, Yusek, na magiging maganda yung resulta ng gagawing pagbiyahe ni Secretary Go? We should always be hopeful. Dahil ang mundo natin at ang bansa natin ay hindi kulay itim. Salamat po, Yusek. Finally, Sam Medinilla, Business Mayor. Good morning, ma'am. Meron pong mga senatorial candidates na nagpo-propose na mabalik po yung kapangyarihan ng NFA sa pagbili ng bigas po. Meron na po bang proposal yung economic managers or economic team pagdating doon sa legislation para ma-implement yung proposal na yun? Actually po, matagal na po nagkaroon ng proposal ang administrasyon para mabigyan po ng sapat na kapangyarihan ng NFA. Gusto natin ipabatid na kapag po nabigyan natin ang karapatan ng NFA na makapagbenta ng diretsyo sa taong bayan at makontrol ang presyo ng bigas, hindi po tataas ng ganito ang presyo ng bigas. Dahil sa kasalukuyan po, because of the rice tarification law, na ang author ay si Senator Cynthia Villar, ay ang nag-i-import po dito ay mga private companies. Hindi po nahahayaan ang government na mag-import. Kung government sana through NFA, government to government, mas maganda po ang tsansang mabigyan po tayo ng mas murang presyo para po maibigay din natin sa taong bayan. Dahil dito sa rice tarification law, nawalan po ng kamay ang NFA at pati po ang pag-regulate ng presyo ng NFA ay hindi na po na ipapasatupad. Ang nangyayari po ngayon ng NFA, makakapagbenta lamang po sa Kadiwa, sa FTI, sa LGU. So yun po ang hindi maganda
sa provision na ito. Kaya po noon pa po hinihiling ng administrasyon na magbigay po ng power, magkaroon ng amendments ang RTL patungkol po sa karapatan at authority at power ng NFA. Pero to ay hinadlangan po ni Senator Cynthia Villar. So kayo na po ang mag-research kung paano ba napapakinabangan ng mga importers. Alamin niyo na rin po kung sino ba ang malalakas mag-import ng bigas. Thank you, Yusek. Follow-up question lang po. May mga lawmakers na po kayang nakipag-coordinate sa Malacanang para i-push yung legislation nun? At kailan po kaya balak ng Palas na i-push yung legislation? Sa 19th Congress or sa next Congress? Malamang sa next Congress na po kasi magkakaroon muli. Dahil nga po ito ay nahadlangan ni Senator Cynthia Villar. Magkakaroon muli, propose amendments para po magkaroon muli ng authority, power, and NFA. Ito naman po ay para sa taong bayan, para po ma-regulate natin ang presyo ng bigas. Kung may problema man po sa sinasabing NFA sa mga nagpapalakad, hindi po ba dapat ang tanggalin ay yung mga NFA na pinagdududahan, ang kredibilidad at integrity, hindi ang power ng NFA?